Dito na tayo sa part 2 mga boss, na kapag in-start daw ni customer itong sasakyan niya, meron siyang black smoke. Tapos kapag naka-minor, meron din siyang kaunting usok na lumalabas. Lalo na mga boss kapag nirevolusyon nyo, grabe talaga yung black smoke na lumalabas dito sa tambucho niya. Ang problema kasi dito mga boss, wala pang isang taon itong sasakyan ni customer. August 2024 nabili ni customer itong sasakyan niya. Kaya nga kung makikita nyo, itong AGR pipe niya, kinalas ko para makita ko kung may carbon na. Aba, makapal talaga yung carbon nitong AGR pipe niya nung tinanggal ko. Kaya nga sabi ko kay customer, pag hindi makuha ito, tapos yung tambucho niya, nilinis mo na, malamang, ibababa intake manifold nito, pati yung AGR niya. Tingnan nyo mga boss, ibuhos ko itong gasolina na nilagay ko dito sa AGR pipe niya. Oh, malapot siya eh. Tapos meron pa yung buo-buo na kasing laki ng buhangin na carbon na tumigas mga boss. Ayun pa yung mga nakuha ko sa loob niyan. O ayan mga boss, ilapit ko sa camera itong palad ko para makita nyo yung mga maliliit na tumigas na carbon. Yung iba dyan mga boss, yung sinlaki ng buhangin nalaglag na. At ito na mga boss, malinis na itong AGR pipe niya kung makikita nyo. Kaya ang gagawin ko dyan, ibabalik ko na yan sa dati niyang position. Sa pagbalik ng AGR pipe mga boss, importante yung gasket niyan, mapahira nyo siya ng shellac gasket. Ayan mga boss, yung kulay itim. Kasi steel yung gasket nito mga boss eh. Tapos itong bolt na number 12, ilagay nyo na yan para yung gasket na nilagay nyo, hindi siya malaglag. Pero bago ko ilagay yan mga boss, ipakita ko muna sa inyo yung AGR valve niya. Yung pagduduktungan ko ng AGR pipe. Siyempre kanina, di ba nakita nyo, puro carbon din yan. Nililis ko na rin. Actually mga boss, check up lang naman itong ginagawa ko. Kinilas ko itong AGR pipe niya para maipakita ko kay customer na possible makarbon na itong AGR niya, pati yung intake manifold, kaya nagkakaroon siya ng black smoke. Nasa naging findings ko nga, kaya siya nagkaganyan dahil sa kinakarga niyang diesel. Kaya nga kung napanood yung part 1, nung tinanggal ko yung fuel filter niya, oily masyado yung diesel niya mga boss. At dito naman sa kabilang dulo ng pipe mga boss, idinuktong ko na yan dito sa AGR niya. Nilagyan ko na rin siya ng isang bolt. Tapos dito naman sa kabilang dulo ng AGR pipe niya, ilalagay ko pa rin dyan yung pangalawang bolt naman. Ayan mga boss, bali pangalawa na yan ng bolt na nilagay ko. Dalawa lang naman ang bolt mga boss ng bawat dulo ng AGR pipe. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinuro ng daliri ko yung dalawang bolt na number 12. Tapos punta ako dito sa ibabaw ng makina para yung isang bolt pa na kulang ko dito sa AGR pipe niya na nakarugtong nga dito sa AGR niya, mailagay ko na rin. Ayan mga boss, yung number 12 kung makikita nyo, ipakapit ko na yan sa thread niya. At siguraduhin nyo lang bago nyo iduktong itong AGR pipe dito sa AGR, dapat nasa pagitan nila yung gasket niyan. Dahil sa naipakapit ko na yung bolt na number 12, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 12 para maipanel ko na yung higpit dito sa dalawang bolt ng AGR pipe niya. Ayan mga boss, yung sa gilid niya. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit dyan mga boss para wala siyang singaw. Ayan mga boss, diba? Nakita nyo, mahigpit na. Tapos dito naman sa AGR pipe niya, sa kabilang dulo nga nitong AGR pipe, ihigpitan ko na rin itong bolt na number 12 na nakalagay dyan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko na rin yan. At pag okay na yung pagkakahigpit ko dyan, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina para mahigpitan ko pa yung isang bolt na number 12 na nakakonect dito sa AGR. Mas madali ko kasing mahihigpitan dito yung number 12 na bolt dito sa AGR pag dito ako naghigpit sa ibabaw ng makina. O di ba? Okay na. Tapos ilagay ko na rin itong dalawang bolt na number 12 dito sa holder ng upper radiator pipe na dinuduktungan nitong upper radiator hose. Dahil naipakapit ko na yan sa thread niya, itong dalawang bolt na number 12, nakita nyo, hinigpitan ko na. Tapos ito na ngayon yung bagong fuel filter na nabili ni customer. Iko-connect ko na yan dito sa upper pump. Sa paghigpit yan mga boss, kinamay ko lang itong fuel filter. Tapos yung o-ring yan dito sa pinakailalim ng fuel filter mo, ikakabit ko yan dito sa sensor niya. Pinalitan ko yung lumang nakalagay na o-ring dyan mga boss. Tapos ikabit niya yan dito sa fuel filter nyo, tsaka nyo ngayon siya higpitan ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo, pwede mo na ngayon ibalik itong fuel pump filter assembly mo dito sa dati niyang position. Sa paglagay ng fuel hose mga boss, yung isang fuel hose lang muna ang ilagay nyo. Paano nyo malaman na yung fuel hose na yon galing sa tangke? Takpan mo ng daliri mo yung isang butas na yan mga boss, yung tinakpan ng daliri ko, kung makikita mo, ayan. Tsaka mo ngayon sa bombahin. Mapapansin mo sa daliri mo, may humihigop siya pag pinapump mo dito sa ibabaw, di ba? Dito naman tayo sa kabilang pagkakabitan mo ng fuel hose mga boss. Ilipat ko yung daliri ko dyan, takpan ko yan, tapos bombahin ko dito sa ibabaw. Tingnan nyo mga boss, bobombahin ko dito sa ibabaw, wala siyang humihigop. Kaya dito ka maglalagay sa tinuro ng daliri ko ng unang fuel hose.
Huwag kang mag-alala dahil yung fuel hose naman, nakatapat na dyan mismo, ilalagay mo na lang itong fuel hose mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong fuel hose na isa dito sa upper pump niya. Tapos gumamit ako ng long nose para yung clamp niyan, mailagay ko na rin nang sa ganun, maipit niya itong fuel hose at hindi siya magkaroon ng singaw. Pag okay na, ilagay ko na itong bracket mga boss. Kaya ko naman tinanggal itong bracket mga boss na kung tutuusin, hindi na dapat tinatanggal yan dahil nga sa yung socket wire sensor nito, hindi ko siya may disconnect. At dahil sa nailagay ko na itong bracket na itong fuel pump filter assembly, kinabit ko na yan dito mga boss. Tapos yung dalawang nut na number 12, ipinakapit ko na yan dito sa thread nya. Tapos gamit yung socket wrench na number 12, kung makikita nyo, ipinayal ko na yung higpit dyan. Tapos pwede ko na ngayong bombahin itong fuel pump nya para itong fuel filter mapuno siya ng diesel at yung hangin dyan lumabas. E paano nyo naman malalaman kung wala ng hangin dito sa fuel filter pag binomba nyo? Siyempre dapat yung diesel na lalabas dyan buo na. Lipat ako ng posisyon ng kamay mga boss para makita nyo yung lalabas na diesel dito sa isang fuel hose na pagkakabitan mo. Ayan na mga boss, medyo matigas na pag binobomba ko kaya ayan na yung diesel mga boss, lumabas na siya. Ngayon pag may bula pa, tuloy ka lang sa pagbomba. Pero pag ganito na yung lumalabas mga boss, kung papansinin mo, ayan o, buo na yung diesel na lumalabas. Pwede mo na ngayon ilagay yung isa pang fuel hose. Yan naman yung papunta na sa makina mo. Isuksok mo na rin yan, tapos pag nailagay mo na siya, bombahin mo ulit itong upper pump mo hanggang sa matigas na siyang idiin. Ayan na mga boss, makikita nyo, matigas ko na siyang naidiin. Ibig sabihin wala nang hangin yan. Kaya gamit itong plier, ilagay mo na itong clamp para maipit itong fuel hose. Tapos itong wire ng fuel filter sensor, kakabit ko yan dito sa bracket nya. Itutusok nyo lang yan mga boss, tapos maglalak na yan para hindi nakalaylay itong wire ng fuel filter sensor mo. Pag okay na, i-connect mo na itong socket wire niya. Di ba? Ganun lang naman siya kadali, walang kahirap-hirap. Tapos yung isang socket wire pa dito sa ibabaw ng upper pump mo, i-connect mo na rin yan. Di ba? Okay na, nakapagpalit ka na ng bagong fuel filter mo, tapos bombahin mo dito sa upper pump mo ulit. Pag matigas na siya i-pump, ibig sabihin yan, puno na ng diesel yan at wala na yung hangin. Pwede mo na ngayon i-start itong makina para masubukan mo ngayon itong gawa mo. Siyempre naman mga boss, sa pag-start, kailangan mo ng susi. Madali na lang yun. Start ko na. Pag napa-start mo na itong makina, i-pump mo siya ulit dito sa fuel pump filter mo. Diba? Pag matigas na, punta ka na ngayon dito sa likod para ma-check naman natin kapag ni-revolusyon ito ni customer kung meron pa siyang lalabas na black smoke dito sa tambucho niya. Iparev ko na yan kay customer. Wala na. Hindi pa. Dahil sa wala ng black smoke na lumalabas dito sa tambucho ni customer, sinabihan ko pa rin siya na dapat linisan niya pa rin itong tambucho niya. Dahil nga sa diesel na naikarga niya na medyo malangis. Importante yun mga boss. Switch off ko naman itong makina para makita ko yung starting niya. Yun, testingin ulit natin. Switch off ko ulit itong makina. Tapos start ko ulit yan. Diba mga boss, basic lang naman. Balik ulit tayo dito sa likuran ng sasakyan ni customer. Iparev ko ulit yan. Sige! Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!